So, dito sa aking katabi, may hinangaan ako rito. Siya ay rescuer. No? Rescuer ba ng Pasay? Rescue group, na? So, minsan alam niyo ba mga kaibigan na kahit na malalim ang tubig, no? Na kwento niya po sa akin na malalim ang tubig, subalit sinusuong nila yan. Kasi may panahon na tayo ang tutulong. So, sa kanilang work, no? As a rescue, no? Rescue team, member ng rescue team, no? Napakalaking tulong doon sa mga tutulungan, no? Biro mo baha, no? Alam niyo naman dito sa atin sa Metro Manila, siyempre hindi man malinis yung tubig pag bumaha, no? Siyempre may halong kung ano-ano diyan, no? Subalit kahit mapanganib, sinusuong po nila yan, no? So dahil may panahon para tayo ay magtulong at may panahon din na para tayo ay tutulungan. Kaya makaibigan, napakaganda, napakabuti kung tayo mag-multiply ng ating friends, no? Kaya, so paano tayo maka-multiply ng ating friends? So unang-una sa ating pananalita, no? So mayroon kasi isang tao na narinig ko, no? Narinig ko po, sabi niya parang hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, ah. So ibig sabihin niya na dapat unawain din po natin, no? So yan, no? So ang pinakamaganda nating regalo ay ang unawain yung ating kapwa. No? So, di ba napakaganda pag unawain natin yung ating kapwa? Dahil pag unawain natin ang ating kapwa, tayo rin, pag magkamali tayo, unawain din po tayo. Dahil kung ano ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Di ba? So, napakaganda pag yan po ang ating gagawin, mga kaibigan. No? So, yan. Ano pang dapat nating regalo sa panahon ng Pasko na ito? No? So tayo ay tutulong, no? So, 'di ba? Minsan mayroong mga pagkakataon na nahirapan yung ating kapwa. So mag-offer tayo ng tulong. Sabihin natin, "Brad, baka pwede kitang tulungan," no? So, yan, no? Tapos mayroong minsan, no, babae na grabe ang binubuhat niya, ang bigat, no? Sabi ko, "Sister, baka pwede ba kitang tulungan?" No? Sabi niya, opo, pwede po dahil nakikita ko to maglakad siya, napakahirap, no? Parang ang kanyang buhat-buhat ay para panlalaki, no? So, kaya napakaganda na isa sa pinakamaganda natin na regalo. Walang amount siya, subalit napakaliting tulong sa ating kapwa, makaibigan. Ito yung pagtulong natin, ha? So, ano pa po kanina, intindihin, unawain, magbigayan, no? So, halimbawa sa mga diskusyon, no? Sa diskusyon po, halimbawa, ikaw ay, alam mo may katuwiran ka na gusto mo ipaglaban, no? Subalit may pagkakataon din na medyo kakalma tayo, no? Dahil unawain natin yung tao na para hindi siya masakta, no? So, ibig sabihin na dahil ang message ng Christmas ay pag-ibig, ipairal po natin ang pag-ibig, no? Di ba napakaganda pag maranasan natin na tayo ay pinapatawad, tayo ay inunawa, tayo ay tinutulungan. Di ba napakaganda, no? So, kaya alalahanin natin kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. So, dito sunod po ay panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, ito na pagtatanim at pagbunot, no? So, ibig sabihin na pagtanim, kasi ang iyong abang lingkod, mga kaibigan, ay isang farmer, no? So alam niyo ba pag magtanim kami ng palay, no? Sa ibang kuwan kasi yan paray, no? Sa mayroong pag sa Panay Island po tayo, may marinig kang paray, palay. Sa Tagalog ay palay din, no? So pag na wala na yung ipa niya, bigas na, no? So dito sa pagtanim, grabe mga kaibigan, no? So, sa pagtatanim, yung preparation para ka magtanim ay hindi basta-basta ang ginagawa ng farmer, mga kaibigan. Kaya sana pagbigyan pamahalaan ang farmer, no? Na ibig sabihin na bigyan din ng importansya na pag halimbawa maka-harvest, no? Medyo ang price ng palay ay hindi naman masyadong mababa, no? So, dahil minsan napakababa siya, minsan mababa masyado yung price ng palay, no? So sa preparation, sabi, nakita ko yung pinsan ko, mga kaibigan, ulan, init, sa ilalim po siya para linisin ang mapilapil, no? So biro mo yan na sacrifice. So tapos yan, ilang beses araruhin yan, no? So
Ibig sabihin, matindi yung preparation. Tapos pag na-broadcast na yung palay, o kaya napanggas na pag sa Ilonggo, ewan ko po ano sa Tagalog, natanim na, yung parang broadcast kasi yan eh. Nasaboy, no? So after that, no, mag-spray ka, tapos after spray, mag-abuno, tapos everyday, iikot ka doon para tingnan mo kung may mga kulisap na, dahil pag may kulisap na, mag-spray na naman, no? So kaya napakahirap, no? Subalit, mga kaibigan, no? Tingnan natin yan, ha? Napakahirap ang sakripisyo, minsan napakapagod talaga kasi naranasan ko po yan, no? Then after that, pag-harvest naman, parang nakalimutan na ng farmer ang kanilang sakripisyo sa kanilang mga paghanda, no? Dahil may harvest na, no? So minsan may makaibigan, no? Sa isang hektarya, halimbawa, makaharvest ng 100 sacks, so magkano yan, no? So ibig sabihin na napakatindi, napakagaling, napakaganda, no? Yan ang regalo ng ating Panginoon, no? Kasi siya nagbibigay ng strength, siya nagbibigay ng lakas upang gamitin natin sa araw na ito. So dito naman sa Metro Manila, so siyempre, no, sa ating trabaho, no, halimbawa na mamasukan, alas 6 papasok, so siyempre before 6 mag-prepare ka na, halimbawa 4 o'clock gising na, maghanda ng baon, mag-ayos. So ibig sabihin na mayroong sakripisyo. Subalit, pagsahod naman, ang lahat na paghihirap doon ay mawala na. Bakit? Kasi mayroon ng pera, no? So halimbawa 15:30, halimbawa 15:30 mayroon ng sahod, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, no? Pag yun ang ating gagawin.